Hello. Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman. Si Bonsai Stanglong po. Halina't samahan niyo ako guys, i-workshop ulit natin itong Picos, Texas. Pero bago natin igalawin ito, ipakita muna natin ang kanyang itsura noon para masundan nyo ang kanyang kwento. Flashback. Ito ang kanyang itsura noon. So, binuhay natin siya as patayo yung kanyang pagkakatanim. Ito, makikita natin dito, baon ng mga wire. So, halata na pinabayaan talaga para lumaki ang kanyang trunks. Dito, nagtanggal tayo ng sanga na hindi na kailangan upang sa ganun ay maiayos natin yung kanyang panibagong forma. Yan. Dapat naka full cascade siya. Ganyan yung plano sa kanya. So, i-wire muna natin ngayon para yung sanga na papunta sa baba, mai-guide na rin at magpormang cascade. I-uproot na din natin para itanim natin ng patagilid dahil yun ang plano sa kanya, yung magiging full cascade. So, talian natin para hindi na magalaw. Napaka-importante yung pagtali na hindi maigalaw para stable yung kanyang mga roots. At ito na ang kinalabasan. Nagiging full cascade na siya. End of flashback. So yan guys, nakita nyo na kung ano ang kanyang itsura noon. So ito na siya ngayon. Okay? So ipapakita natin. Yan. Ito na ang kanyang itsura. Ayan. So mayroon na siyang pagbabago. Okay? So from cuttings yan, binuhay muna natin na patayo, tapos tinagilid natin hanggang sa nabuong cascade. Ito yung ginawa natin sa kanya ay cascade. So saan natin makikita ang cascade? Ang cascade ay nakikita natin sa cliff area ng mountain. Okay? Yung mga nandun sa bangin. So yung sanga, bumaba. At ito na, tanggalin yung mga na-wire natin dahil yung mga ibang wire ay nakabaon na. Dahan-dahan lang natin tanggalin dahil baka mabalian tayo ng sanga at mag back to zero tayo kung nabalian tayo ng sanga. So ganyan lang ang pagbubonsai guys, lalong-lalo na kung ang mga wire ay bumaon na, ingatan natin baka mabalian tayo ng sanga. So, isa sa purpose kung bakit natin pinababaon o hinahayaang bumaon ang wire sa sanga para ito ay mamaga. At tanggalin na nga natin yung mga tumubong sanga na hindi na dapat kailangan. Yun ang purpose ng pagbaon ng wire para mamaga. Mas madaling lumaki ang trunks kung ito ay nasasaktan or napupuluputan o nasusugatan, mamamaga, at makikita naman natin na kabilis lumaki ang kanyang trunk. Tanggalin na din natin itong nag-exist na sanga dahil yung sanga na yan ay masyado ng mataba para makalarga yung lower branch natin, yung first branch, yung napol pababa. Dahil tulad nga ng sinabi ko, mas malakas ang halaman sa parting tahas dahil sa paghigop ng nutrients. Pag pababa naman, nahihirapang ibato yung nutrients kasi nga pababa. Parang tayo, kung tayo ay painumin ng tubig na patiwarik, so nahihirapan tayong uminom. Katulad ng halaman na ito. So ang pinakamahuling or pinakahuli na mabubuo dyan ay yung sanga
na pumunta sa baba. Putulin na rin natin ang apex. Tulad nga ng sinabi ko, ang apex ay ito yung part ng halaman na pinakamalakas dahil ang apex dito nasisinagan ang araw. Alam naman natin na ang araw ang nagbibigay lakas sa ating halaman. So ang pinakamahinang part ng halaman natin ay ang lower branch natin. So yan guys, natapos na rin natin i-wire ang ating bonsai. So kanina naka-wired. Ito na siya ngayon pagkatapos nating ayusan. So nakukulangan pa tayo ng sanga dito sa parting baba at saka parting dito sa back para masaraduhan itong portion na ito. Okay? So antayin natin din itong iniwan na sanga na ito para ito yung magko-cover papunta dito. Okay? Ito yung magka-cluster sa kanya. So hanggang dito na lang itong yung lower part na sanga niya. Hanggang dito na lang siya. So pakapalin na lang yung mga dahon at antayin ito. Agoy. Buti pa ang bonsai may inaantay. Pero yung kakilala ko, wala na. Nasa piling na ng iba. Saklap nun. Wala na. Nasa piling na ng iba. Buti pa ang bonsai may inaantay. Saklap nun sakit nun. Ayan guys, camera, pakita mo yung ganda ng ating halaman. Antayin na lang natin na kumapal ang kanyang mga sanga at dahon, pati yung pinapalarga nating sanga na iniwan natin dyan. Yun ang bantayan din natin para mabuo itong bonsai na ito. Kailangan nating magtiyaga at maghintay hanggang sa kumapal ng kumapal ang mga sanga. At ito na, iniikot natin para makita nyo yung back. Ito yung kanyang likod. At ito yung kanyang harap. Ayan. So, ito yung kanyang itsura ngayon. Ayan, tayo ulit natin na kumapal. Maraming salamat. At nasamahan nyo na naman si Bonsaistang Lumpo. Hanggang sa muli. Bye-bye!